Hello. Ayan, magandang araw po sa inyo. Dito ako sa labas. Ayun na ako lang yung nasa labas ako ng bahay ngayon. Ayan, so sorry po talaga, Lord, sa Spirit. Malungkot yung panahon ngayon kasi yung gusto mong gawin hindi mo nagawa kasi alam mo yun, nauunahan ng emotional, alam mo yun, emotional kasi yung mga araw na may mga araw kasi na talagang dumarating yung emotional, yung emotion, ayan, lalo na sa mga araw ng ganito. So napangunahan na naman ako ng emotional kasi kaya hindi ko magawa yung gagawin ko na gusto kong gawin. Ay, sorry po talaga, Lord. Kaya ang lungkot ng araw, ang lungkot ng panahon. Alam mo yun, may connection sa ginagawa ko, kaya malungkot yung panahon ngayon. Pwede rin namang hindi ako, pwede rin namang ibang mga anak ng Diyos na nagkakamali. Siyempre tao tayo, ayun, nagkakamali talaga. Hindi naman ma-perfect minsan yung ginagawa, talagang nandun yung magkakamali ka. Kaya ako, pag nagkakamali, hinihingi ko talaga ng tawad sa Panginoon yun. Kasi maganda yung hingi ka ng tawad sa Panginoon kesa naman sa nagkamali ka na nga tapos binaliwala mo pa. Nagkamali ka na nga tapos ikaw pa yung mataas. Alam mo yun, nagkamali ka na nga tapos ikaw pa yung akala mo kung sino. Ikaw pa yung mamagaling na akala mo wala kang pagkakamali. So yun, kaya hiningi ako kasi yun, kaya hiningi ko ng tawad yung aking pagkakamali sa Panginoon, sa lahat, sa Holy Spirit. Kasi yun nga, talagang dumadating yung time na ganun, na sobrang emotion, nadadala ng emotion, yung emotional. Hindi ko mapigilan yung emotion ko. Gusto ko mapigilan. Pero alam ko naman tinutulungan ako ng Holy Spirit, ng ating Panginoon, para yung emotional yun mabawasan. Hindi yung katulad dati talaga na pag dumating yung emotional ko na yun, sobrang depressed ko, sobrang stress. Ayan, so siguro dun sa kaya may ganun kasi alam mo yun, yung tendency na yung mga araw na nilalaan mo sa Panginoon, yung mga araw na nilalaan mo sa Panginoon hindi mo pa magawa. Share ko lang, guys, yung nangyayari. Tapos yung mga araw na normal na araw, nandun naman yung temptation, yung tukso. Kailangan mo din paglabanan. Ayun. Laging may tukso, laging may temptation, laging ano mo yun, pag hindi tukso, emotional yung nangyayari. So talagang
battle mo talaga yun. Pero yun nga, hindi ka naman nag-isa sa battle mo. Kasama mo yung Panginoon, napabuti ng Panginoon, na talagang tutulungan ka. Ay, dito ako sa labas ng bahay. Hinatid ko yung anak ko kasi may tutor siya. Yun nga, kailangan kayanin, di ba? So, kailangan kayanin natin. Yun ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Minsan nga, yun, nangunguna yung problema, yung emotional na yun, yung tukso. Pero lagi naman ako nakakaalala sa Panginoon na ipag-pray yung nangyayari. Yun. Alam ko namang hindi lang kayo ang nakakaranas nito. Alam ko hindi lang ako nakakaranas, marami din nakakaranas. Kaya natin to. Basta tayo maniwala sa Panginoon, kaya natin to. Diba? Hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon, hindi tayo pabayaan ng presence ng Panginoon. Diba? Amen. Kasi yung mga araw na nangihina yung katawan mo, yun yung time na ibinibigay mo yung sarili sa Panginoon, kaya nagagamit ka ng sobra-sobra ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos. Kaso lang, nandun yung battle, nandun yung pakikipag-battle mo sa emotional mo, sa nararamdaman mo. Nung nakaraan linggo, nagtagumpay naman ako. Pero itong linggong ito, nadala ako ng emotion ko. Ayun, hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Kasi maganda na yung live, diba? Masaya yung live. Kasi kahit nanghihina ka, pag nanghihina ka, higa ka na agad. At least na nabibigyan mo yung time, no, ng ating Panginoon, yung presence sa Panginoon sa pagla-live mo. So sa mga kapatid na yun, kung tatanggapin nila yung nakikita nilang himala doon na sa kapatid na yun, kung sa inyo, kung gusto nyo talagang sumurrender, yun. Kasi alam nyo, talaga naman, tunay naman talaga na kailangan talagang ang tao ay kailangan talaga ng Panginoon. Kailangan talaga ng presence ng Panginoon. Lalo na yung mga dumaranas ng sobra-sobrang pantutorture ng kaaway na mangkukulam at kung sino-sino pang nantutorture na spiritual. Kailangan nyo talaga ng Panginoon sa buhay nyo. Kailangan nyo ng presence ng Panginoon. Yun, para alam nyo yun, hindi kayo mag-isa sa laban nyo. Ang hirap kaya nung tinutorture ka ng kaaway mo, spiritual, physical. Tapos wala kang kasama sa laban, sa battle. Kasi naranasan ko na din naman yung torture, lagi torture ng kaaway.
Tapos, nandun talaga yung paniniwala mo sa Panginoon, pero wala ka pang kasama. Alam mo yun, wala kang kasama, wala kang presence ng Panginoon na talagang pinaka-shield mo siya, pinaka-tagapagtanggol mo talaga. Kailangan mo talaga yun. Kasi in spiritual, makakausap mo siya, spiritual, pagagalingin yung mga ginagawa sa iyo ng kaaway, yung pantutorture sa iyo physical at spiritual. Mapoprotektahan ka. Hindi na katulad nung dati na pag tinorture ka ng kaaway spiritual, talab na talab sa iyo physical. At ramdam na ramdam mo ang sakit. Pero pag sumurrender ka sa Panginoong Jesucristo at nabigyan ka ng pananggalang mo, pag-asa mo, na magpuprotect sa iyo, ang tagapagtanggol mo, may pag-asa ka na. Hindi na ganun kasakit yung mararamdaman mo. Hindi na ganun, totally hindi na ganun yung mararamdaman mo eh. Mararamdaman mo talaga yung ginagawa ng kaaway sa'yo, panto-torture, physical, emotional, spiritual, pero hindi na ganun. At as in, totally mafe-fade agad. Hindi na yung hahaba pa ng mahabang mahaba yung mangyayari sa'yo, yung alam mo yun, yung dadaing ka ng dadaing dahil sa sobrang sakit. Hindi na ganun eh. Pag ginawa sa'yo yun, in a minute, tanggal agad eh. Yung ginawa sa'yo yung pantutorture, yung ginagawa sa'yo yung mga sumpa-sumpa o ano pa mga kasamaan, dahil nga nainis sa'yo, nagagalit sa'yo, nainggit sa'yo. Pag naniniwala ka sa Panginoon, yun yung panindigan mo. Pero kailangan din talagang susurrender ka sa Panginoon. Kailangan din talagang tanggapin mo lalo ang Panginoon para mapagkalooban ka ng tagapagtanggol mo. Hindi masama yung may tagapagtanggol ka kesa naman dun sa puro sakit, aray, hirap ka na hanggang sa hindi mo nakayanin, bumigay ka na, diba? Mahirap yun. Yun nga, tagapagtanggol mo, hindi ka lang naman ipagtatanggol, pati din iba. Makatulong ka din sa iba. Baka sa pamamagitan mo, yung mga natulungan mo, diba? Maalala ang Panginoon. Maalala ka sa pamamagitan ng presence ng Panginoon nasa iyo, yung tagapagtanggol na yan. Ako naman, hindi man maalala ng mga tinulungan ko namin ng presence ng Panginoon. Dahil yung iba malalayo, masaya na akong makita sila na nagbalik loob sila sa Panginoon. Yung nagbago sila, yung naging makadiyos sila, yung sobra-sobra naniwala sila sa Panginoon sa nangyari sa kanilang buhay. Pero okay din naman kung nagpasalamat sila, ayun, sa presence ng Panginoon. Maganda yun. Ayun. So thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Yun nga, pagka gusto mo talagang makaligtas sa ginagawa sa iyo ng masama ng kaaway, gumawa ka ng paraan. Kailangan mo din gumawa ng paraan. Kasi ikaw din yun. Paraan. Alam mo yun? Paraan na lalo kang malapit sa Panginoon. Paraan para lalo kang bigyan ng tagapagtanggol. Kasi
Mahirap kasi yung ikaw lang talaga mag-isa. Naranasan ko yung mag-isa na as in wala talagang nandun yung paniniwala ko sa Panginoon, pananalig ko, pero yung mag-isa ka tapos naranasan mo talaga lahat na pilipit ka na, kahit sa isip mo halos lumutang na yung isip mo kasi nandun talaga pang torture sa doon, ayun, pang torture sa katawan. So yun, kaya kailangan sa pamagitan din ng presence ng Panginoon, kailangan doon ka dun sa surrender. Yung katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Ayan. Hindi lang yun nangyari kay Apostol Pablo at saka kay Ananias. Ayan. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Nagpakita sa pangitain ang ating Panginoong Jesucristo kay Ananias na puntahan si Apostol Pablo. Ayun. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon. Yun. So, ibig sabihin, kailangan ng tulong ni Apostol Pablo dahil nagbago siya. Ayun. So, nung nagbago si Apostol Pablo, ayun, hindi na siya pinabayaan ng Panginoon. Ayan. Kasama niya na lagi din yung ang Panginoon, ang presence ng Panginoon, ang presence ng ating Diyos Ama. Ayun. So, kahit saan pumunta si Apostol Pablo, nandun na yung pag-iingat. Iniingatan na siya ng tagapagtanggol niya. Ayun. Yun yung katotohanan. So, hindi lang yung nangyari kay Apostol Pablo. Marami din na nung mapuspos si Apostol Pablo, nung mabigyan siya ng tagapagtanggol, ayun. Ginawa ni Apostol Pablo pati din yung mga naniniwala sa Panginoon. Ayun. Pati yung mga naniniwala sa Panginoon, ayun, sila din ay nabigyan ng tagapagtanggol kasi alam mo naman yung mga panahon talaga no na sobrang intense. Nandun yung patayan noon dahil lang sa pananalig nila sa Panginoong Jesucristo. Yun, so kaya may tagapagtanggol kahit nga yung mga anghel, di ba? Nung ang mga apostoles ay makulong sila, ayun, pinalalaya sila ng anghel ng Diyos, ayun. Kaya nakakatuwa, di ba? Ganun talaga na hindi ka pabayaan ng Panginoon kapag may tagapagtanggol ka na, ayun, sa pamamagitan ng paniniwala mo sa Panginoong Jesucristo. Amen. So kaya nakakatuwa dahil lahat ng mananampalataya ng Panginoon noon, ayun, pag napuspusan, pag nalalapatan ng kamay, ayun, napapagkalooban ng tagapagtanggol ng presence ng Panginoon. Kaya pag may presence ka ng Panginoon, ayun, napakalapit mo na sa Panginoon, over na. Kaya kahit anong frame mo, kahit anong paghihirap mo, talagang nangyayari na mailigtas kapag sinabi mong halimbawa may kailangan ng tulong or ikaw, ayun, nandun yung protection mo na, like tinorture ka na naman ng kaaway, ayun, so nandun na naman yung paghilom, ilang torture na, ilang pananakit sa'yo, spiritual, physical, emotional, ayun, nandun na yung paghihilom ng Panginoon. Ayan. Tapos pag may humihingi ng tulong at kailangan ng tulong, ayun, nandun naman yung agad-agad naririnig ng Panginoon sa pamamagitan ng tagapagtanggol natin, ayun. Nandun naman yung hihilumin agad dahil naniniwala ka sa Panginoong Jesucristo. Ayun. Naniniwala ka na mangyayari yung gusto mong mangyari at yun ay bibigay sa iyo ng iyong tagapagtanggol dahil hindi ka gustong mahirapan ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoon. Siyempre, pati ng ating tagapagtanggol. Siyempre, gusto ng ating tagapagtanggol hindi kasi nasasaktan. Kasi pag nasaktan ka, alam ng tagapagtanggol, naluluha din siya, naiiyak din siya sa nangyayari sa buhay mo. Pag meron ka na. So, yun ay experience ko, kaya sinishare ko kung gaano
ka-free, kung gaano ka-free yung life mo kapag may tagapagtanggol ka dahil sa paniniwala mo sa Panginoong Jesucristo. Ayan, yung presence ng Panginoon, yun na yung tagapagtanggol mo. Ayan, presence ng ating Diyos Ama, isa yun dahil sabi nga ng ating Panginoon, kung nakikilala nyo ako, nakikilala nyo rin ang Ama. Ayan, so isa yun. Ayun, thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Maraming salamat. So, yung araw na ngayon na ako dapat ay magawa ko yung ginagawa ko, ang nangyari, hindi ko nagawa. Nagkaroon ng alam mo yun, guilt sa sarili ko kasi hindi ko nagawa. Pero dapat magawa ko yun. Kaso pag gusto kong gawin, hindi mangyari. Lord, sorry po. Sorry, Holy Spirit. Pag gusto kong mangyari, hindi ko magawang mangyari. Pero pagka yung time na go, yung walang plano, basta go, mangyayari at mangyayari talaga. Bawa yung walang plano, go na agad. Mas maganda pala yung ganun, yung hindi mo na pinaplano, yung nangyari na, yung go to go na. Yung pala yung dapat kasi secret. Ayan. Kasi sa spiritual kasi nandun na yung nakikita ka sa spiritual. Nakikita ko yung nalalaman ko anong mga plano mo. So pag nakialaman yung plano mo, yun, maaaring mangyari, maaaring hindi mangyari. So kailangan kikilos ka sa spiritual ng secret. Ayun, secret. So sa secret na yan, nakakaalam ng nun yung tagapagtanggol mo, Jesus Christ. Ayun, diba? Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, ito, share ko pala sa inyo. Nung hindi ko pa alam yung nangyayari sa akin, na ako ay meron na palang tagapagtanggol. Iyak-iyak pa nun ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Yung aking alam niyo yun, tinanong ko talaga ang Panginoon. Sabi ko, Lord, ano pong aking gagawin? Ipakita niyo po, sabihin niyo sa akin. Sinabi ng Panginoon sa aking panaginip. Pangitain din siguro ang tawag doon. Dahil napakalinaw like, talagang pinakita talaga sa panaginip ko yung nagpapalayas ako ng demonyo. Pinalayas ko yung mga bad spirit, yung demonyo. Tapos lumabas yung aking anak. Dito kasi ako sa labas ng tutor. Tapos yun. Wait lang guys. Bibili ako. Nabigay tayo sandaan na. Yung sandaan, ibigay mo kay Teacher Carla. Wala din si Teacher Carla. Ibigay mo dun sa tutor. Uy, tumingin ka sa kalsada ha. Tumingin ka sa kalsada. Ayan. Nasa tutor ako Labas ng tutor, bibili daw siya ng pagkain. At tinapay. Ayun. Tapos, nung nanaginip ako noon, may pangalawa pang panaginip. Ayan. Pagkatapos ko managinip noon, meron pa uli. May kasunod pa, nantok ako noon. Tapos, sa panaginip ko naman, na pangalawa, hinahanap ko yung mga anak ko kasi meron pumunta may tumawid ng dagat, ilog. Tapos, may tumawid may pumuntang palengke. So, yung mga anak ko wala,
Gusto ko sa panaginip ko na yun, yung mga anak ko wala pang isip. Hindi pa nila alam kung saan sila pupunta kasi mga baby pa sila. Like 5 years old, 6 years old, mga ganon. So, sumakay kami ng jeep. Tapos, yung jeep mabilis, nagmamadali. Yung isa nakasakay na. Yung isa naman ay hindi pa, naiwan. So, yung isa ay papunta doon sa palengke. Ewan ko kung saan palengke yun. Tapos, yung isa ay papuntang tatawid ng dagat, ilog. Ilog siguro, dagat. Basta may bangka. Ayun. Nakatawid na siya, malayo na. Bata pa yun sa panaginip ko. Kung saan ay wala pang isip sila sa panaginip ko. Pero malalaki na yung mga anak ko nung napanaginipan ko yun. Yun, tapos kasi tinanong ko sa Panginoon kung anong gagawin ko. Ayun, yun yung sinabi ng Panginoon sa akin. Layas ng demonyo, masamang espiritu. Ayun. So, kaya minsan doon sa live ko ganon, talagang alis in Jesus name, maduming espiritu, alis in Jesus name. Ayan. So, kaya may ganon kasi yun talaga yung tumpak na gagawin ko, kaso lamang hindi ko pa magawa-gawa. Ay, sorry po Lord. Kasi hindi ko siya masimulan. Pero yun, marami naman ng yung mga tao na humingi, na kailangan ng tulong, na pagka halimbawa may nakararamdaman na nakakasalubong ako or kailangan ng healing, ayun. So, hindi ko na yung binibidyo para lang mapakita sa aking mga account sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Ayun, agad naman gumagaling. Thank you Lord Jesus. Thank you po sa himala. Thank you sa healing. Always ko yan tinatanggap in Jesus name. Ayun, so kaya proud ako doon. Yung makita ko yun na naging maayos agad ang pakiramdam. Kaso lang nga yung aking yun, siguro yun na yun. Iniisip-isip ko kung anong gagawin ko. Baka yun na nga yun. Baka yun na talaga yun. Yung pag may kailangan ng tulong, ayun na yun. Yun na yun yung gagawin ko. Nag-iisip pa kasi ako kung anong gagawin ko eh. Baka yun na yung kapag nakasalubong ka, tulungan, gumingi ng tulong, tulungan, kailangan ng tulong, tulungan. Baka yun na yun. Tapos ako isipan ng isip, paano ko sisimulan. Yung pala nagsisimula na ako. Kasi pagka nakikita ko yung tao na ganun, baka ganun na yun. Ay. Baka ako lang talaga ang nagdi-stress sa sarili ko. Kaya ganun, kaya nalulungkot din ang panahon, ang weather, ang panahon sa akin. Kasi nga, ginagawa ko na, tapos, isip ako ng isip kung paano ko sisimula. Ay, sorry po Lord, sorry Holy Spirit. Ika nga ako na nagde-depress sa sarili ko. Pero yun na talaga yun. Okay po, thank you Lord. Salamat po Panginoon. Thank you Lord. So, yung healing naman ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Panginoon, yung pagpapalayas ng Panginoon naman sa mga espiritu, wala naman yung araw-araw. Wala naman yung araw lang na linggo, yung araw lang na Sabado, yung araw lang na Biyernes. Hindi. Like talagang siguro yun ay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kung talagang sa mga araw na yun ay kailangan ng tulong. Diba po, katulad ng pag ako'y nagla-live, ayan. So, pag may humingi ng tulong doon at may lumapit sa live video, yun na yun. Siguro ma-achieve na nila yun sa pamamagitan ng live video. Amen. Kasi yun talaga yung tunay. Ano po? Ika nga basta pag may humingi ng tulong, tulungan. Kahit anong araw.
kahit anong day. Sige po, kahit mapa-okasyon, mapa-hindi okasyon. Diba po? Ang importante doon, nagagawa mo yun, nakakatulong ka, at least, naandoon yung habag mo sa iyong kapwa. Diba? At least, nandoon yung pagmamahal mo sa kapwa. At saka at least nandun na ipapakita mo talaga sa tao na hello, hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Panginoon. Kaya ka isinave na ikaw ay pagalingin, na ikaw ay maging maayos ang pakiramdam. Sige po. Amen. So, nag-live ako, nag-video ako, ayan, kasi share ko lang yun, kasi nalulungkot ako dahil nadala ako ng emotion ko, sorry po Lord. May pinag-usapan kami ng aking asawa na hindi okay, kaya nadala na naman ako ng emotion ko, pero yun nga po, sorry Panginoon. Tapos pagka araw ng alam mo yun, yung araw ng fasting, kasi nagpapasting ako, hindi ko siya ma-perfect. Nagpapasting ako yun nga, nadadala sa emotion, kasi yung fasting ko, nilalaan ko talaga yun sa Panginoon, pero nandun pa rin yung nanonood ako ng mga palabas sa TikTok. Ayun, yun. Sorry po Lord, pero talagang hindi dapat yun ang gawin. Tapos itukso yun, di ba? Temptation yun, kaya kailangan talagang paglabanan. Pero imbis na magbasa ka ng Bible, pero talagang yung time ko, pagka gusto ko talagang magbasa ng Bible, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagdating ng Sabado at nagpapasting na ako, parang iba na yung pakiramdam ko. Ayun. So parang gusto kong, parang latang-lata na gusto ko lagi nakahiga, gusto ko lagi matutulog. Ayun, hindi na ako nakapag-aral ng Bible kasi kapag may tagapagtanggol ka na, ayan, syempre tagapagtanggol natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng presence niya. Kailangan talagang lagi nagbabasa ng Bible para lalong mas makilala mo yung Panginoon, para lalong mas makilala mo yung kung anong dapat malaman mo, yun, sa pamamagitan ng presence ng Panginoon, ng ating tagapagtanggol. Ayun, kailangan malaman, makilala mo pa na makilala at ano ba talaga yung protection mo. Ayan, nasa Bible din kasi yun eh. So, revelation yun sa'yo kapag pinaalam sa'yo ng tagapagtanggol mo, ng ating Panginoon. Ayun, alaman mo talaga yung mga secret doon, like mapapawaw ka, mapapamangha ka. Yun yung secret na kaya magkakaroon ng himala sa buhay mo. Ayun, kaya magkakaroon ng himala sa ibang tao. Ayun, so thank you Lord, thank you Panginoon, napakabuti niyo po. Ayun, tao lang tayo nga, nagkakamali tayo, pero hindi naman ibig sabihin yung pagkakamali natin hindi natin naaminin. Kailangan aminin natin sa ating Panginoon palagi. Yun ang mahalaga. Mas mahalaga pa talaga yung ikaw lagi nagpapakumbaba sa nangyayari sa buhay mo kapag ikaw ay nakakagawa ng pagkakamali, maliit man yun o malaki. Kasi para malaman ng Panginoon kung yung nararamdaman mo, yung kalooban mo na ikaw ay hindi sumasang-ayon sa kasamaan,
kahit nakakaranas ka kahit natutukso ka sa kasamaan, na andun yung aaminin mo sa Kanya na, ay Lord, mali po ako, hingi po ako ng tawad sa'yo. Alam mo, napakaganda yun para sa Panginoon, yung marinig ka na humihingi ka ng tawad sa Kanya. Napakaganda yun sa Panginoon na sa lahat ng nagagawa mo, hindi ka talaga ng tawad sa mga pagkakamali mo. Yun talaga. Napakaganda rin yun para sa'yo, para ikaw ay mas makilala pa ng Panginoon. Amen. Yun talaga yun. Thank you, Lord Jesus. Kasi sinabi na yan ng ating Panginoon na magsisi ka talaga. Pagsisihan mo ang kasalanan, talikuran, diba? Kasi sa pagsisisi mo sa kasalanan mo, hindi ka sumasang-ayon kahit nakakagawa ka ng pagkakamali, diba? Amen. Ayan. So maraming salamat, thank you sa inyo. Gusto ko kayong i-bless kung natapos nyo tong videong ito, kasi share ko lang. Ayan, gusto ko kayong i-bless na magkaroon ng peace, magkaroon ng peace palagi sa inyong isipan. Thank you, Lord Jesus. Peace, ayan, sa inyong kalooban. Anggapin nyo yan in Jesus' name. Thank you, Lord. At naway ma-achieve mo na o ma-receive mo na ang iyong pag-asa, ang iyong pangako na ipagkakaloob sa iyo ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, amen. Holy Spirit, in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you po, Lord Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you po, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Amen. Amen. Wow. Ayan. God bless po sa inyo. Thank you.